Usagyod kamalipayon, another na usab nga kasinatian natong tanan, nga niya karon dinhi. Medyo nabati na ba ang kabugnaw? Kulang pa ba? Kulang pa. Dring dapitan ingon kulang pa. Kay ang bugnaw tuara, upat ka buok. No, sige ato nang sa grasya sa Ginoo sa iyang provision ato dang dungagan. No? Gusto nato makita one day ang tanan magjakit na. No, kanang pagsud nimo sa dinhi sa church mangita nagjacket. Kay nga naman bugnaw kaayo. Unya sa kabugnaw sa dapit, muinit ka sa presensya sa Ginoo. Amen. Kinsa sa inyo nag-enjoy sa worship through songs? Hallelujah. You know what? Kung masabtan lang gyud nato ang kahulugan sa pagsimba, adunay tinuod na kabaguhan sa kinabuhi. No? Kung masabtan ra gyud nato og maaplikar sa atong kinabuhi ang tinuod nga pagsimba, grabe ang kabaguhan, musunod gyud siya. Og mao na ang atong ginaampo, mao na ang atong ginadeklara nga ang tanan nga mga worshipers, tanan nga nagaduol sa presensya ni Lord para mo simba, ang resulta kabaguhan sa kinabuhi. Can I hear an amen? Dili nato tugutan nga nagsimba ka, pero ang kabaguhan, simba ko. No? Murag walay changes, dili ta mo sugot ni ana. Because mao kini ang atong reflection sa pag-isa nimo sa imong kamot, pag-awit nimo sa mga lyrics, pagsabay nimo sa mga tugtog sa instrumento. Kung imo ra gyung tugutan ang balaan nga espiritu nga mamuhat nimo, diha pa lang muluhod ka na, diha pa lang mo kumpisal ka na, diha pa lang mutugyan ka na sa imong kinabuhi sa Ginoo. Because dili pwede nga mo enter ka sa presensya ni Lord nga dili ka mahugasan. Mao ka na igsoon ang kamatuoran. That's why kaganiya samtang nag-worship ta, sikog intercede in prayer nako, Lord, let this worship brings transformation to the lives of your people. Paglingi nako, nagaisa mo sa inyong kamot, Lord, let that raising our hands, Lord, will bring transformation to the lives of our worshipers. Igsoon, don't be deceived. Ayaw pagpalingla. Ayaw pagpatintal sa demonyo. Nga tugutan lang kaniya nga muanhi mag-worship, pero wala kay desisyon nga magbag-o. That is a deception from the enemy. Walay matago kay Lord, tanan dayag. Where in fact, ang atong Bible reading karon, mao nang gusto na akong ideklara, that's why gina-prepare na ako ang atong mga kaugalingon to receive the word so that ikaw mismo magkaroon kag personal conviction. That the moment you open your mouth in worship, the moment you open your ears to receive the word, and the moment you act physically in worshiping the Lord, ang iyang exchange, kumbaga, the divine exchange is change and transformation of your life. Mudool ka sa presensya Ginoo, grabe ang konsensya, Lord, pasaylo ako Ginoo, grabe akong gibuhat, Lord, na makak ko, Lord, naghimo ko mga secret things, kay Lord walay sekreto, nakita niya tanan. Paano nimo ma-resolve ng tanan? When you worship Him. No? Mao na siya ang, kaya I really thank the Lord for such an opportunity nga gihatag ni Lord sa ato. And you know what? God is really good. Can I hear an amen to that? Kung anong gina-prepare nato atong sanctuary, sa gitawag nato na convenience. No? Kana bang pagsulod nimo dinhi, all you need is to just prepare your heart to worship the Lord because karon dili na kayo init, no, kaniadto pag-abot nimo diri mangita kag pwesto nga dili kay igangon kay magsikap pamaypay. Praise God, wa nako kakitang na maypay karon. No? Pinasikreto na lang sa ubos, ano na lang, oh. Di na kay maklaro. Meaning gina-prepare nato ang sanctuary so that every believer, every born again Christian na muanhi dinhi, wala na kay laing buhaton but to worship the Lord. Amen. To the point nga naghatag tag advice, no, lingi imong katapad, basing nag-FB pa na, nag-text pa na, ingya siya, bawal na sa presensya ni Lord. Ingna. No, ingna, kay basig nagkalingaw pa na siyang cellphone karon, nga nagsigig basa-basa sa mga importante nga mga mensahe, wala na'y makalabaw pa sa kaimportante sa mensahe sa Ginoo. Buksan nato ato mga kasing-kasing, kay dunay text message si Lord karon. Kinsa excited sa text message ni Lord? May makalabaw pa ba sa mensahe sa Ginoo kaysa mensahe sa imong higala? Wala na.
May makalabaw pa ba sa panalangin nga nakalaan ugma sa imong trabaho kaysa panalangin nga giandam ni Lord sa imo? Wala na'y makalabaw. If you are that person, mag-ingon kag amen. Ingna si Lord, Lord, wala na'y makalabaw sa imong presensya. Wala na'y makalabaw sa imong panalangin. Lord, ang tanan nga nagsunod ato nga prayer, panalangini sila. Kung wala ka nagsunod, luoy ka, kay wala ka nagsunod. There is power in declaration. Do you believe that? You know what, kining atong ginabuhat ini, we thought sometimes nga, sunod-sunod, sundog-sundog. No, dunay basihan, words sa Ginoo. No, everything nga gusto nimo mahitabo, magsugod sa power of your tongue. There is power of your declaration. It's either negative or positive, there is power. Why? Because that word will be received by the powerful, ingon nato, powerful of course, Holy Spirit, but less power, the demon or the enemy. Less power na siya, dili na siya katumba sa Holy Spirit. Pero the moment you declare negative, mo-activated siya. Mo-activate ang demonyo. Siya, tara, dunay naglikara, ato tong pulong, ato tong kuhaon o ato tong i-manifest. That's the work of the devil. But the moment mindful ka, kanabang maging pili ka sa imong ideklara, nga imong ideklara ang word ni Lord, ang promise ni Lord, then the Holy Spirit, the angels would come and bring that word into the throne of the Father, and then the Father through Jesus will tell, ibalik na nga pulong, answer sa declaration sa person nga nagsulti, nagtuo sa akong mga pulong. Mao na igsuon ang sekreto. Kay matingala kasoban, paspas kayo ang ilang paglambo sa kinabuhi, kay naa sila'y word of God, nga dili lang din nagpabilin sa una-una, they keep on declaring it. Sa atong life, nag-journey ta nining tulo, nga gilearn sa ato sa Book of Proverbs. Unsa maning tulo? Knowledge, understanding, and wisdom. When you read the book of Proverbs chapter 1 to Proverbs chapter 30, tanan nga chapter din na naghisgot siya og knowledge, understanding, and wisdom. Knowledge is information. Understanding is ang imong pagpanabot sa information na sabtan nimo. But the most important, kaya ang book of Psalm nagsulti siya, wisdom is supreme. Ang pinakataas sa tanan, ang kaalam. Unsa man ang kaalam? Application sa imong sa information o sa understanding. The moment you apply, that is wisdom. Daghan mga tao, knowledgeable sila. Posible nga nakasabot sila. Pero when they fail to apply, they don't have wisdom. And we refuse to have that kind of negative attitude. We see to it that whatever we learn, whatever we understand, mag-pray ta, mag-declare ta, Lord, that I may apply this because I know this is wisdom. Amen? No, sa akong magpadayon ko karon munta, gusto lang ko magpasalamat sa Ginoo sa movement kayang ginabuhat sa ato during the week. Kinsa sa inyo ang nag-get involved sa simbalay? Hallelujah! Pakpakan na to si Lord sa mga nagsimbalay, no? Sa mga nag-cell group, sa mga nag-conquest, sa mga nag-visit sa mga balay, o walay laing purpose. Wow, hallelujah! Walay laing purpose nato sa pagsulod nato sa balay, but to bring the Ark of the Covenant. Hallelujah! Kaya ang balay nga nasudlan sa simbalay, sa mga cell group, I declare this morning in the name of the Lord, panalanginan ka na nga balay. Wow! No, that's why be excited. Ayaw pagbalibad. Pag moingon ng imong leader, dito na po ang schedule sa inyong balay. Ayaw tanawa ang physical condition sa imong balay. Kung imong i-welcome ang presence ni Lord. Kay kanang imong leader nga nagingon sa imo, dili na siya magmatter kung unsang klase nga balay ang iyang masudlan, kay excited sila nga magdala sa presensya sa Ginoo. Ni ayaw pagbalibad tungod kay wala kay ikapamerienda, kay dili merienda ang ilang tuyo.
Amen ba mga leader? Praise the Lord. Suportahin ko ninyo. Kay basig merinda inyong toyo. Dili man na tinuod pastor, ang among leader magdemand bang merinda. Walay sama niya na nga leader din he. Amen. Pero kung naamo ikadalit, magpasalamat na sila. Pero dili siya mao'y babag nga ayaw lang sa didto. Ayaw lang sa kay wala ko nakaandam. Ang yang giisip nga andam, wala ko nakapanghipos, wala ko'y merinda. Dili na mao ang atong tuyo sa simbalay. Where in fact, mao pagini ang nindot. Kanang imong leader, siya ang magdala og merinda. Amen ba mga leader? Tanawa ninyo. Katong kusog mag-amin nga leader, magdala gito siya. No? Meaning, the ultimate goal and the ultimate purpose, nga nung nag-set up tag mga simbalay, cell groups sa mga balay, tungod kay gusto na to, i-in place ang presence ni Lord. Kaya pag-abot dito sa balay, without much ado, let's come and worship. Guhaan ng gitara kung na'y gitara. Sige, ipatugtog ng cellphone diha, balaghinay kaayo. Basta kay atong bation ang presensya sa Ginoo. Kinsay nag-andam nga mag-share sa word, barog na siya, mag-declare sa word ni Lord, and then mag-prayer, humani ana, manguli na sila. Pero kung imong ipaste, lahi na ng istorya. Kay nanay kapi-kapi, nanay saging-saging, og mga uban pa. Pero kung Panginoon na, sige, manguli na mi, ingon din ka, okay, God bless, meaning uli na sila. No? So atong gina-emphasize ini mga kaigsunan, the importance of welcoming the Ark of the Covenant into every household. No? Kaya kung ako sa inyo, kung wise ka nga person, ikaw ang manguhit sa imong leader. Leader, dito na po sa amo ang venue. Kay gusto namo nga masudlan sa presensya sa Ginoo ang among balay. Nagpasabot, kung ang imong balay adunay mga concerns dihang among nakita, ngit-ngit siya spiritually, when you welcome the Ark of the Covenant, then adunay kahayag nga mudanag sa sulod sa balay, kaya ang presensya sa Ginoo naa na diha mo standby. So kung naang presensya sa Ginoo, I tell you, dili mo puyo ang presensya sa kangit-ngit. Kay dili pwede mo sabay sa usa ka balay nga magpuyo ang kangit-ngit ug ang kahayag. Ang kangit-ngit pildihon gyud na sa kahayag. No choice ka ngit-ngit nga lugar, pagpasigahan nimo nagsuga, di na gyud na mahimong ngit-ngit, muiwag na gyud na, musidlak, musiga na gyud kana siya. That's the declaration that we have in our simbalay. Kaya once again, pakpakan nato ato mga leaders, primary leaders, 144 leaders nato. Grabe, gikan sa Lunes hangtod Sabado sa gabi, dunay simbalay nga nahitabo. Wow! Mao na ni ang Book of Acts igsuon nga na-fulfill. Ingon ang Book of Acts, and they met together in the house daily. And the Lord added to their number daily. Matag-adlaw adunay na dugang nga magtutuo sa kingdom sa Ginoo. Og mao kanay hinungdan igsoon nganong mag-invite mi sa inyo nga moanhi sa church pag Sunday kay nganuman dunay celebration. Maghudya ka kita, magmaya kita nganong adunay nindot nga nahitabo og gibuhat ni Lord sa ato during the week. Og mao kana igsoon ang dapat na ma-establish sa ato. Walay boring na adlaw sa presensya ni Lord. Every day is an exciting day regardless adunay mga circumstances. No, yung doon ko'y gamay nga testimony sa inyo. Of course, ang among week karon grabe ka fruitful, grabe nag-enjoy me no sa mga multi nga mga activity. No? No, I mentoring nato this week dito sa Turil. Niadto mi sa Jensen for another celebration of a wedding. Mao ba na? Nabay wedding diha? No. Wedding sa among inanak sa kasal nga ang iyang edad 73, ang iyang asawa 60. Ang ninong inyong pastor nga 50. Inako, Lord, hapit na gyud kamo balik, Lord. Di nami kasabot sa mga panghitabo sa kalibutan karon. Doon na magpakasal 73. Ang iyang asawa 60, ang gikuha nga ninong 50. Lord, di nami kasabot ani Ginoo. Milagro ni Lord, milagro. Nag-enjoy mi nana, and then the following afternoon, nag-proceed mi sa usa ka lugar dito sa Tacurong City para mag-vision cast sa simbahan dito. Sa pastor dito nga excited siya nga maghimo ni atong maong application sa atong discipleship.
Grabe nga rejoicing, pero pagkagabi sa 29, no? Friday sa gabi, aduna po'y challenge nga hitabo, dili sa amo, pero sa atong kaubanan. No? Because adunay hagit nga nahitabo, adunay aksidente nga nahitabo sa Davao, while naami sa Tacorong. No? Ang among kauban, nakabangga siya, pero wala lang naunsa. Mga pagsulay nga ang nagresulta sa pagsimba gihapon sa Ginoo. No? Gusto na sila muunag uli, kami na sa Tacorong, pero gihulat mi nila pagkasabado, kay nag-overnight sila dito sa presento. Naghulat sa amo. Pero sa dihang among gitanaw, gi-assess ang situation, grabe ang gihimo ni Lord, all things work together for good. Kaya ang police station, nahimong simbahan ni atong gabi una. Ang tanan nga nagabot dito, nagdaig sa Ginoo. Pati ang mga pulis, nagdaig na lang po sa Ginoo. Unsa man ding nahitabo, disgrasya mo ni, nganong pagkamalipayon bagid nato, tungod kay gidala gihapon ang presensya sa Ginoo. Palagpakan na to ang Ginoo niya na. Hallelujah! Mao na sa kinabuhi sa usa ka magtotoo Kristohanon, walay aksidente. Ang tanan adunay katuyuan si Lord. Say amen. The moment dunay mga circumstances, look up to God and say, Lord, what is your reason? What is your purpose? I want to know, Lord, but the best thing that I can respond to this is to worship your name. You know what? Really, worship is the key. No, na-remember na ako si Paul and Silas, gipriso sila, gigapos pagayod. Pero niya itong gabi una, nagdahig sila sa Ginoo. Nag-awit sila mga himno. Nag-awit sila mga pagdahig sa Ginoo. Gibisitahan sila sa Holy Spirit through an angel. Nalusen ang ilang mga gapos. Nanggawas sila silang prisuhan nga walay gwardiya nga nakamatikod tungod kay adunay mga pagdahig sa Ginoo. Ang mga naa dito sa sulod sa bilangguan, natingala sila, and then ang gwardiya na yun, unsa man akong buhaton para kumaluwas. You know what, igsoon, pag nasabtan na ginato ang power of praise and worship, it will really brings transformation. Mao na nga nag-establish ta karon og mga family altar. Grabing mga GC nato, mga group chat nato, puno sa mga picture nga family altar. No, gibalik nato ang basic in the side the home nga dunay mga pagdaig sa Ginoo, after that mga instruction. No? You know what, ang amazing, mga gagmayng bata, imo nang tagaan og instruction. Ang Holy Spirit mag-arrest sa ilang heart, and then masabtan nila, maumanday niya akong gikinahanglan. Because no other way nga ma-change ang tao. Mga ginikanan, ang sekreto ra gyud, para maminaw ang imong anak sa imo, dada sila diha sa panagtigo magabi, una niyong buhaton mag-worship mo kay Lord. Walay bata nga mag-resist sa worship sa Ginoo. Pati ang batang gamay, kasabot siya nga nabat nang Ginoo, mahadlok kos Ginoo. Pero gani kung imo nang tigumon ritso nya imong kasaban mauning buhaton, dili na matinga ka, lahi ang iyang ginadagan sa iyang hunahuna. That's why the secret is gather your family. Worship the Lord. Invite the presence of God. O kanang imong anak maminaw na. Saka pa ang instruction. Saka pa ang mga gusto nimong pagabuhaton. That is the secret nga atong gustong ma-establish. And you know what? The moment every family mag-engage niini, kanang imong silingan nga pamilya, ma-amaze sila unsay gibuhat ni Lord sa imong panimalay. Ingna imong katapad, you are a blessing to others. Paano ka mahimong blessing to others? The moment you set up the presence of God, ang imong silingan, imong higala, ma-amaze sila unsa ang nahitabo sa imo ug imong mga anak, because dunay sure nga change and transformation. Sa atong praise and worship team, praise God sa inyong commitment. Pagpaka na to si Lord sa ilang mga kinabuhi. No? Sa atong mga nag-install aning atong bag-ong nga atong air condition, pagpaka na to si Lord sa ilang mga kinabuhi. Hallelujah. Grabe, they do it voluntarily. No? Nilakaw mi Huwebes buntag, Biyernes sa gabi, nakadawat na mi og video. Pastor, functional na atong bag-ong air condition. Bisag na ako sa Tacorong, ma-feel na ko ang bugnaw dito. Kay gipaandar man nila. Nasa video, ay bugnawa, oy, bugnaw na kaayo. Sabi, layo kay ko, nabugnawan ko dito. In the spirit, ma-feel na ko, even this morning.
And there is more. Ingay mo katapa, there is more. Igsoon, nag-rejoice ta sa mga material blessing nga gidala ni Lord sa ato. Nag-rejoice ta ni Ana. No? And very soon, mapalibutan nato ni. Kaya nga naman, we really wanted to have a convenient place nga wala na tayo lahing i-focus but to honor, to worship, and to glorify the Lord. Are you excited for the Word? Open your Bibles to the book of Psalm 139. Kining Salmo 139, aduna siya'y 24 ka mga bersikulo. Og ako ning gipamalandungan karon nga semana, og na-amaze ko tungod pinaagi niini, dadon ta ni Lord sa reality, sa kamatuuran, nga ang Ginoo di ay, He is really sovereign. Sovereign gyud siya nga Dios, og ang iyang sovereignty nakafocus sa humanity. Okay? Ang pagkadako sa Dios, ang iyang pagkagamhanan, nakatutok sa tao nga iyang binuhat. Meaning, unsa may naa nimo nga gitutukan ka sa Dios. Nagpasabot igsoon, tanang sitwasyon sa imong kinabuhi, adunay gamhanan nga Dios nga naglantaw kanimo. Concern siya sa imo. Naghilak ba ka? Nagkaproblema ba ka? Nakasala ka ba? Naghimo ba kag dautan? O nag-alagad ba? Ang Dios, wala siya nagpalayo nimo, gitanaw kaniya. O gusto na ako idadon mo ana nga comfort. No? Ang uban manggod sa ato, pag naghimo na tagsala, yun na, nagibiyaan na gid kus Ginoo ni. Dili na niya buhaton. Where in fact, kanunay siya nga nagsunod-sunod nimo. Why? Because you are a special created being. Gusto ginako na inyo na ma-receive sa inyong heart. Gusto nako nga masabtan natong tanan through the reading of the Word, unsa di ay ka-special ka atubangan ni Lord. Kay gusto nako mawala sa ato mga panguna-una nga wa nay nagtagad nako, unsa man akong kinabuhi, gibiyaan ako sa mga nagmahal nako, namatay na akong ginikanan, kinsa na may magmahal nako. And then the Word of God will tell you today, there is this sovereign God. Kapaspas ba sa akong punto? No? Paspas mag-isip ni nga akong operator. Napa ko sa introduction, napa ko sa title, The Sovereign Knowledge of God. No? Kaya paspas po sila nagsulat. No? Grabe kayo. Napa ko sa title. Basig number 3 na dayon karon. Isa, Pastor Humana, number 3 na gi-flash na pastor. Closing prayer na lang ta pastor Humana. Gusto ko na magbutang og pundasyon din para as you receive the word, kana bang nasabtan ba nimo nga mao man ning kulang sa ako? Not until man gud masabtan nimo ang pagkadako sa Ginoo, dili na magmanifest sa imo kay nganuan pag naay problema, uy, murag wala naman ang Ginoo. Pag naay mga concern, gibiyaan naman tingali ko. No! Ang commitment sa Ginoo sa ato ngayang binuhat, He is sovereign and His sovereignty will last forever and ever. That's why the moment mo palayo kaniya, aduna siya'y kuhit sa imuha o kana nga kuhit sakit. The moment magbuhat kag dautan, iya kang i-remind, and sometimes ang reminder ni Lord sa imo through challenges. Even ganit nindot na ang flow sa imong life, wala kung imong isipon, wala na may problema, okay na. Pero naapagyapoy ni abot nga unexpected situation. But still, the purpose of God for us to understand that He is still sovereign. Kana bang sovereignty nga, in other words, ingon ang Ginoo sa imo, anak, I am in control. Don't worry, I am in control. Kanang nagdaot sa imo, I am in control. Kanang gusto mo hatag sa imo mga daotan nga sitwasyon, I am in control. The moment you believe on that, then you can rest in the presence of the Lord. The more ka nga maghimog commitment nga, Lord, since you are in control, kung nag-commit si Lord sa imo, I will never leave you nor forsake you, then mag-respond ka sa, then Lord, I will never leave you nor forsake you as well. That is relationships. That's why, gi-establish na to, nga atong pagduol sa presensya sa Ginoo is non-negotiable. Your daily time with the Lord, non-negotiable. Your attending sa cell group nimo, non-negotiable. Pag-ani nimo sa church every Sunday, non-negotiable ni. Nga naman, mao ni siya ang imong expression that you receive the promise
and you respond to that promise of the Lord. The sovereign knowledge of God. Psalm 139 verse 1, atong basahon. Magsugod ta sa verse 1. Ako ning gi-slice into 3. First point, verse 1 to verse 6. Atong basahon. You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. Did you believe this? Say amen. Ingana si Lord igsoon. Napabay matago sa iya? Wala. Verse 2. Ingon ang verse 2. Yes, the verse 3. Sorry, nanonday verse 2 di ay. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Verse number 4. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. Grabe, no? Wala pa'y pulong, nahibalo na ang Ginoo ni ana. Verse number 5. You have hedged me behind and before, and laid your hand upon me. Verse 6. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. The sovereign knowledge of God for humanity. First point, God is looking for His special creation. Ginapangita kas Ginoo igsoon. His eyes is always on you. Ingana kaka-importante. Because He's always searching. Dili lang ang imong physical, but even your thoughts, your heart, ang imong mga plans, nakialam si Lord sa imo. Kumbaga, ang Lord nangandoy siya nga mo align ka sa iya because excited si Lord nga iyang ibuhos what is intended for you. Kaya the moment mulihis ka kanang magbuot-buot ka, the Lord is there waiting for you nga mo align ka balik niya because the real blessing is in His hands. Did you see that? Di ba usahay na gitay kinaiya nga musukwahi gyud. Kay bawo na ka nga dauta na di ganahan magigkuan ni gyud oy. Nalingaw na gigkuan ni ba. But still the hand of the Lord and His presence is there. He is just waiting nga ma-turn back ka sa iya. And mingon siya, anak ka ng imong gipangita ba? I know what you want. I know unsang imong gi-desire. Kay balo ang Lord ni ana, pero ingon si Lord, dili man na mauni aman sa ako. I am just waiting for you to come and I will surely satisfy you. Nakita ninyo na siya, Exxon? Dugayng panahon, ikaw ang nangita. Nangita ka doon ay magmahal nimo, matagbaw ka niya, mangita kag mga tao nga magsaad-saad nimo, mangita kag trabaho nga makasatisfy sa imong sweldo. And then ang imong kinabuhi, nagtalikod ka sa plano ni Lord. Anin niya, ni kamas ka, naningkamot ka, gikapoy na ka, wagyog ka, natagbaw. Muna, muambak-ambak ka, muambak-ambak og trabaho, muambak-ambak pod og relasyon. Tanan na lang, kaya nga naman, unsa may gipangita din mo, di na ako'y gipangita nga, gusto ko mo tagbaw, ingon si Lord, anang anak, kanang imong gipangita na anak sa ako. He is just waiting. This is how I perceive this. God is looking for His special creation. Let me jump dito sa 13 and 14. Para lang yun ma-connect ninyo. 13 and 14 verse. Ingon siya sa 13 and 14 sa Psalm 139. Verse 13, you formed my inward parts. You covered me in my mother's womb. I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. Dinhi nagsugod igsoon eh. You are not an accident. Ang imong ginikanan, instrumento lang to sa Ginoo. Pero ang iyang interest sa imuha gyud, of course, interesado sa imong ginikanan, but for the sake of emphasizing this, interesado si Lord sa imo. Gigamit niya ang imong mama, gigamit niya imong papa, pero interesado siya nga sa imong paggawas.
Moingon so Lord, I'm so excited for my creation. When this created being, human being mo, balik lang sa ako, I will fulfill, I will satisfy all the desire of His heart. Ug mao na igsuon ang dapat nato usabton sa atong life's journey karon. Last Sunday nindot kay atong meditation. Unsa kabulahan ang tao nga mosulod og mosunod sa iyang kagustuhan. Kay moabot ang punto sa imong kinabuhi nga tuwa na ka dito sa lamisa sa Ginoo, Holy of Holies, nga na dito ang 24/7 nga provision sa Ginoo nga ang source langit. Milagro. That's why ang word ni Lord karon magahatag ni siya sa atong pagdasig nga the more ka nga mudot-dot og the more ka nga mag-build og faith in the Lord because mao ni ang pinakasekreto nato. Point number 1 again, God is looking for a special creation. Why special? Because tanan nga imong gihuna-huna, tanan nga imong gipangandoy, the Lord knows very well. Ingan gani siya, bisan pa man gani ang imong ginahuna from afar. Kaning advance mag-isip si Lord nahibalo ni ana. Nahibalo si Lord na gusto ka muadto sa mga lalaki nga dapit, mag-enjoy. Nahibalo si Lord ana. O ikaw karon batanon, wala pa ka nagsulti pero nahibalo si Lord nga one day mangandoy ka magkapamilya. Nahibalo si Lord ana. And samtang ikaw anaa karon nag-serve kay Lord, si Lord nag-prepare na pug someone para sa imo. Ang problema lang ano dinhi siya magtagbo kay magbuot-buot man ka. Maghimo man kag imo. So ang giandam ni Lord nabahaw. Pero dili na panos, nabahaw lang. But because God loves you so much, He is just waiting for the right time again for you nga maka-realize, maka-recognize that, Lord, I need to go back to you. And when you decide to go back to Him, ingon sa Lord, anak, ang tanan nakapackage na. Niya na sa ako. Nangandoy kag nindot nga pamilya, naana na sa ako. Nangandoy kag nindot na balay, naana na sa ako. Sakyanan naana sa ako. Tanan, gi-plaster na sa Ginoo. Do you believe that? Sovereign si Lord. Pero gani kung dudahan nimo na, dili pod mahitabo nimo because he who doubts, he will not receive it because nagdoubts siya. That's why ang Christianity is a journey of faith. All of your desire, just put faith on it. Believe and keep on journeying because God is faithful. Kadtong naghulat o nagpadayon, ay makaangkon gyud. Makaangkon gyud sa special nga gitagana sa Ginoo. Do you learn something this morning? Number 2 nga point, verse 7 to 18. Medyo taas-taas na no? 7 to 18. Pero atong basahon. Ingon ang pangutanan ni David, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? Lord, asa man mo dagan? Lord, imong espiritu, naguban-uban na mo, asa pa man mo adto? Musibat pa ba mi Lord sa iyong presensya? Ingon si David, if I go up to heaven, tuwasad ka dito, Lord. If I make my bed on the depths, naapo ka dito. Naguna. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast. Kinsay ganahan ni ana? Hallelujah. Muna bisan pag gusto na kamulihis, ang kamot sa Ginoo nga dali diri balik diri. Nya sakit baya na ka nang birahon ka pero di ka gusto? Sakit man na. Magtago-buwar man mo ana. Pero commitment man ni Lord sa imo. Labi na gyud ko ang gamiton katong ana bitaw. Rad nga nay ana sa tumoy. Unya diri sa liog nimo, gusto man ka mulakaw anaon ka sa rad ana. Unya gusto ka mulakaw. Mao nay sakit. Magkapiang-piang ko ka ana. Magkasakit-sakit po ka ana. Pero mautos siya ang pamaagi ni Lord para mo balik lang kasaya kay nganuan, pinangga man kaniya. Ingna imong katapad, pinangga ka ni Lord. Kaya ayaw paggara-gara. Kay pinangga. Ang uban nga pinangga, mo gara-gara man. Di ba? Kanang mga bunso sa pamilya. Bisan pag nakasala, ay,
sabto, gara-gara gyud kay bunso lagi ko no. Usay kitang tanan gusto magpabunso kay Lord, maggara-gara. Pero ang tinuod si Lord kanunay siya nga nag-uban nimo. Ngano man, do na kay covenant, do na kay commitment. And even those people nga wala pa sila nag-engage sa commitment kay Lord, appeal sila sa promise ni Lord until nga mag-respond sila ilang ma-receive ang intended nga blessing para nila. So ikaw karong ganian na dinhi, mo nanggingon sa Malakay 3:10, dapat dunay kalainan, duna kay distinction. Pag-abot sa panalangin, dapat lamang ka. Pag-abot sa kalipay, kana ang wala sa ila. Kalinaw, kana ang wala sa ila. Nga naman, mao na siya ang sulod, inner witness that you belong to God. Siguro pagdating sa material blessing, ang uban, naunhan ka pa, or napantayan ka, or ubos ka. Pero pagdating sa inner blessing, inner witness, mao na'y lamang nimo. Nga naman, dili na pwede makawat, di na pwede mawala sa imo, kay gihatag na ni Lord para sa imo. Look at this verse. Even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast. Can you imagine that? Kung naaman lang ni siya nga picture sa ato, ganong mo palayo pa man ka? Na Lord, asa man ay kumuadto, kung palayo ko tuwara manggihapon ka Lord. Mangluod ko sa imo Lord, naaragihapon ka mag-comfort sa ako Lord. So unsa lang imo buhaton? Kaya next nga verse nangingon, verse 11. If I say surely the darkness will hide me and the light become night around me, verse 12. Even the darkness will not be dark to you, the night will shine like the day, for darkness is as light to you. Grabe. Bisan ang kangit-ngit, hayag na sa Diyos. Kaya nga naman gusto ta niya dadon dito sa kahayag nga dapit og makita nato ang beauty sa life nga nag-serve ta kaniya. Igsoon kong masabtan na gina. That's why kabalo ko kitang tanan din. Akong pray usa sa akong pray, Lord, that I may know you, Lord, more and more. Mao ba sa na imong prayer? Lord, para ko makaila pagyud sa imo, Lord, kung sikinsa ka. And when I read the Bible, Lord, grabe. Ingani day ka sa ako. Daghan tagkakulangon, daghan tagkapakyasan, daghan patag mga gipangbuhat na ikaw mismo maglagot nganong naa pa man kuani nga gusto naman kumuhawa. But when you finally decide it, the grace of God is available for you. Ang gihuwat ni Lord, ikaw yung mag-decide. Kaya ayaw mong pagampo, Lord, baguhan ako Ginoo. Mali na nga ampo. Dugay nakagibag-o ni Lord, ikaw ra di ganahan. Kaya imong prayer dapat, Lord, mubag-o na gyud ko. Ingon sulod, kana ang gusto nako nga prayer, kanang mubag-o na ka. Kaysa ako pa'y mubag-o nimo. Namatay na ko sa cross, mao na to tanan, which na tanan nimong sala. Ang imo na lang karon mo decide ka nga mulakaw kuyog kaniya. Amen. So point number 2. God wants to keep on relating to His children. Relating. Mag-relate siya sa imo. And He keep on doing that. You know what? Kiniha? Bisan pag di kaganahan, si Lord ganahan gihapon nimo. Can you imagine that? Mao na'y tawag na unfailing love. Kulit kayo si Lord sa imo. Ug mao na'y gikinahanglan sa usa ka tawo para makumbinsi sa gugma sa Dios. Kaniadto di kaganahan mag-serve kay Lord, pero kulit kay si Lord. Gipanalanginan ka gihapon niya. Bisag dili ka faithful, faithful ra gihapon siya. Bisag naghimo na kagdautan, nara gihapon niyang gugma. Kulit kayo ang gugma ni Lord. Reckless love. Di ba? Natay awit niya na? Delikado man ang reckless. Pero iyang gisunggab. Para kay kinsa? Para nimo. Muna balik-balik yung kigson, dapat mabati nimo na karon. Ang uban manggod sa ato, pag nag-inusara na, kung unsa-unsa na gihuna-huna, kay nag-inusara na sa balay, nag-inusara na sa lugar, kung unsa, kamingaw ba ning kinabuhi? Unsay mingaw? Na ang Holy Spirit nag-uban nimo. Lingawon kaniya sa mga butang nga langit nun.
Pero kung imong giuna-una, unod nun lamang kana, lahi na ang mahitabo nimo. Where in fact, the best moment to enjoy God's presence, kay mo kanusa? When you are alone. Ang tawag niya na, the secret place. Because when you are in the secret place with God, listen to this, you will not do the secret sin. Kung naa ka sa sekreto nga lugar, nga kauban ang Lord, dili ka magbuhat sa mga sekreto nga mga butang nga makadaot nimo. Kay kitang tanan din once and for all, biktima niya ng secret. Huy, nagsuroy baya ko. Kinsa imong kauban? Secret. Huy, niadto ba may anang nga lugar? Nindot kay dito. Nalingaw gyud. Kinsay kuyog nimo? Secret. Delikado ng secret. Unsa inyong gihimo? Secret. Unsa man nilitabo nimo karon? Secret pod. Delikado. So karon atong balikan ng secret. Pwede gihapon mag-secret, pero kuyog na si Lord. Secret place in the presence of God will prevent you to do secret sin. Say amen. Because point number 2 says, God wants to keep on relating to His children. He keep on relating. He keep on relating. Muna, ang tinuod na ginikanan, pag ang bata, mudagan-dagan, gukdon gina sa ginikanan. Koy imigo nga pastor nga, parihan na nakong edad, nag-adapt sila og bata. Karon nagsugod, nagdagandagan kay lalaki man. Kay wa man sila lalaki, nangandoy gid siya nga magkalalaki, nag-adapt. Karon kay mudagan naman. Reklamo na siya, pre. Hindi na ko kagukod, pre. Kay mudagan na gyud. Pero gukdon gyud ako, alangan mo pud akong pasagdan. That's the picture of the Father in heaven. Kaya bisan pag mudagan-dagan ka, musibat ka, mugawas ka diha sa imong compound o sa balay, gukdon ka sa imong amahan. Ang kanindot, dili kapuyon ang atong amahan mo, gukod nimo. Ang problema, ikaw kapuyon ka nga mudagan. Kay sobra nimong dagan, wa ka nakakita, adunay kanal, hulog. Samad-samad lagi ka. Nakainidagan man. So dito, sakpan ka niya, balik. Oh. Ayaw na hulata nga mag-commit ka, mag-serve kay Lord, nga kanang physically unfit ka na. Kana bitawng nilubag na imong lawas. Lord, mag-serve na ko sa imo, Lord. Pastor, bisag asa ka mo adto, Pastor, kuyog ko sa imo. Himuon pa ko nimong caregiver? Ingnay mong katapad, karon ang tamang panahon. Kay kompleto ka pa. Pwede ka pa makadrive kay pastor kung naiadtuan si pastor. Pwede ka pa ikaw mag-lead sa mga buluhaton, kay kompleto ka pa. Ayaw hulata, kay dili na mao imong portion. Say amen. God wants to keep on relating to His children. That's the point here. Kaya gibalik na ako kaganina ang Psalm 39 verse 13 and 14 and 15. Part na siya sa second point nato. Ngayon siya sa verse 13, for you formed my inward parts. Listen to this. Inward parts. Sulod, di makita sa tao, kinsay nagporma ang Ginoo. Iyan ang giporma ang inmost being, for you knit me together in my mother's womb. Pagkanindot igsoon. I will praise you for I am fearfully, wonderfully. Hallelujah. Please lang, mahangyo ko sa inyo, ayaw gid mo ka-insecure sa inyong dagway. Ayaw gyud. Kay nag-inusarang dagway na sa tibok kalibutan. Maura ginay comfort nga mahatag nako ninyo. Pangita mo sa tibok kalibutan, wa nay laing anang dagway. Ingnay imong katapad,
endangered species ka. No. Na-comfort ba ang tanan? Kaya na, mga iban, magbagul-gul, pag-amot sa lamin. Anong mauna kong dagway? Oy, may pasya. Dili, oy. Kunya katong imong ginang may pasya, nagsikrito po siya nga isa, kanindot na yung dagway, may pasya. Oh, mas nindutan po siya sa imo. I-prove na ako na sa inyo. Na yung mga tao, nga gwapa na, pero magparituki pa. Wa sila kasabot. Di ba? Kay tanaw nila sa kagalingon, di kuwang pagid ni. Ha? Gikuwangan ka sa ginimo sa Ginoo. Insulto. Kaya mo gini akong comfort sa inyo. Kaya pag atubang nyo sa lamin, I am fearfully, wonderfully made. Sa Bisaya pa, kining dagwaya gikahadlukan og katingalahan. Oh, di ba? Muna yaw na pag nga, huy, katingalahan lagi. Tanawa, nakuratan ka, no? Mamay giyon sa Bible, fearfully, gikahadlokan, wonderfully, katingalahan. Oh. Si Lord na nga design, kaya mao ni atong enjoy. And He keeps on relating to His children. Number 3, verse 24 and 25, the last verse so far. Ato ning basahon ang 24 and 25. Ingon siya dinhi sa words sa Ginoo. 23, mag-start. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Grabe nga prayer ni David. Verse 24. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Mao ni ang atong destiny. Dili lang kay imong gi-receive ang sovereign will, plan, love ni Lord sa imo. And then He keeps on running after you. At the end of the day, go back and respond to Him. Serve Him. Muna uban mga tao, kumpiyansa sila, ang Ginoo gamhanan, ang Ginoo mahigugmaon, bisan kog dautan, magpadayon, ang Ginoo nagihapon. Tinuod man na. Pero remember, doon ay time frame. That's why si David, nag-respond siya. So verse 23 atong balikan, doon na siya prayer, nga nindot kay nga prayer. Search me, O God. Know my heart, Lord. Test me and know my anxious thoughts. Grabe ni siya nga commitment na to, igsoon. And I like us, nga maghimo taaning response na to diha kay Lord. Yang atong kinabuhi, the more nga nabati nimo ang love ni Lord, the more nga nabati nimo ang iyang concern sa imo, dapat mo yung ka, yes Lord, yes Lord, search me Lord, yes Lord, I want Lord to be identified with you Lord. Kay gusto nato din nga magkaroon og sweet communion fellowship with the Father who is sovereign towards us who is human being nga puno sa kaluyahon, puno sa kakulangon, ay mga tanan na lang, mga negatibo na ibo sa ato. Gusto nato, Lord, makarelate me, mubalik me diya sa imo. And then, Lord, search my heart. Lord, muna ayaw pag palayo sa Ginoo na. Kung ikaw karon first timer ka, nga niya din mao na ni, pagigrelasyon sa Ginoo, dili ni relihiyon. Relasyon ni mo ni kay Lord. And we keep on inviting others. Sige, join us. Join mo din sa amo. Kung saan man inyong game mo diya, worship ta kay Lord. Kung saan man ang reliyon, relihiyon mo, pabilin ka sa imong reliyon. Sunod ka kay magrelasyon ta kay Lord. Ayaw mo mag-discuss anang mga discussion diya sa gawas nga, unsa may pasabot anang John 3:16b. Kasi unsa, ayaw mo, wala na, dili na mao atong agenda. Yang mangutana sa imo, pero ang dating, dibatihon o gitest ang imong ka-bright. Pwede gani mong, wala ko'y nahibawan. Wala ko'y nahibawan. Pero gani, pag bakuno-kuno kang daghang kang nahibawan, ay mga tao di sa gawas nga mas daghan silang nahibawan. Pero walay wisdom. Unsang wisdom? Application. That's why this prayer is very, very important to us. Tanawan yung verse 24, gipadayon ni David, ingon siya, see if there is any offensive
This is purity. Ngayon ako, ganina, ikaw karon nga nag-worship sa Ginoo, prayer nako nga sa imong pag-worship, pag-isa nimo sa kamot, ang imong kamot ni connect dito, nakatap dito sa power, mo relate ang power sa imong kinabuhi. Kung magkay ka, Lord, biyaan na nako ni Lord. Lord, dili na pwede sa ako. Nga naman, nag-worship man ka. And that's the only way for you to understand relationship when you begin to worship. Kita nga mga Pilipino, ang pagsimba, common na sa ato. Gikan man kita, hinimba man gyud ta. Pero nga atong simba, tuara dito, nagpabilin. Wa nato gidala sa atong balay ang atong pagsimba. Wa nato gidala sa atong mga mga trabaho, sa opisina, sa negosyo atong pagsimba. Tuara dito, nagpabilin sa simbahan. Dili na mao, igsoon. Ang imong pag-anhi dinhi karon, mag-relate ka sa Ginoo. Para mo yung ka, Lord, napabay dapat na ako i-surrender, Lord? Lord, napabay dapat ako biyaan, Ginoo? Lord, biyaan na ako ni Ginoo. Igsoon, I challenge you. Kung naakay nakitaan sa imong kagalingon, kanang ingon diya bitaw sa mga hardware karon, do it yourself. Buhata na. Kay kung magpabilin pa kaniya na in secret, one day i-expose na sa Ginoo, mas ulaw. Mas ulaw. Kanang hilig og sekreto, awa gini sila kahibalo ba? Oo, karon wa kahibalo. One day, ikaw na lang ang wala nakahibalo, nga ang tanan nakahibalo na. Mao na ang consequence sa tao nga palatago. Pero kung ikaw na po kay secret place in the name, in the presence of the Lord, one day, tanan makakita. How good the Lord is your life. Why? Ang gihimo nimo sa secret place in the Lord, i-expose mo na sa Ginoo. Nganong gipanalanginan man nganong malipayon man nganong grabe paglambuan secret place in the presence of the Lord. Nganong kiniwa man ni asinso, nganong nilubog man kinabuhi, a secret sin po iyang gitipigan. Mao na igsoon. And therefore, this will be our prayer. Kinsa inyo mag-pray nini nga prayer karon na buntag? Pwede ba manindog tang tanan? Basahon na to ang 23 and 24. Prayer ni siya igsoon. We will read this aloud. Ready? 1, 2, 3. Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Verse 24. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Mao ba na imong prayer? Nakakita ang Lord ni Ana? Nakasayod siya ni Ana? O gusto sa Ginoo nga mo manifest na sa imong kinabuhi karon? Bow down your head. Close your eyes. Do it yourself. The Holy Spirit is searching right now sa atong mga heart. Point number 3 says, this is our deep cry of longing for Him. Deep cry of longing for Him. Do it yourself. Kung nanginanglan ka og help, kaya di ka makagawas, ana, go to your leader, confess. This week, buhata na. Even karon pag humana ning atong worship, kung bugat yun, di mo kaya, naglisod yun ka, dulay mong leader o niya. Kay nindot kung naakay i-confess, mas matabangan ka. Ayaw na nato na usuhon bitong, kamusta na ka sa imong leader? O, kamusta man ka bro? Okay lang. Wala na, di na nauso ng okay lang na tubag. Dapat ang tubag nimo, praise God, nindot kang gihimo ni Lord. Or kung naay mga butang, niya lagi, na ako'y ginarantro karon ba, na ako'y struggle karon, can you please pray for me? Pagka na nga atong isgutanan, pagka nindot igsuon. And right there, without much ado, lay your hand and pray and declare, in Jesus' name, cut, Lord, everything that would hinder sa akong brother, Ginoo. The work of the darkness will be cut off in Jesus' name. And let the Holy Spirit move. Let us minister to one another. So as you bow down your head and close your eyes, open your mouth. Kung
Kung na kay gustong i-confess kay Lord karna buntag, i-confess na sa iya. Ayaw na paghulat nga ma-expose na siya sa demonyo. Kay liwat ang demonyo, pakaulawan gyud ka. Do not underestimate this. Pakaulawan gyud kas demonyo. Goal na niya. Para the more ka nga mulugmok, the more ka nga mutago, the more ka nga di magpakita, kay feeling nimo na ulawan nako. Goal na sa demonyo. Pero ang goal sa Ginoo, lahi. Gusto ka niya i-heal. Ayuhon ka niya. Meditate right now the presence of God. Point number 3 na to na sa atong screen that says, our deep longing or our deep cry of longing for Him. Long for the presence of God. Long for the presence of God. Panganduya kanunay ang presensya sa Ginoo. Kana ra gyud. Sa imong circumstances, Lord, I invite your presence. I invite you, Holy Spirit. Na kay problema, Lord, I invite your Holy Spirit. I recognize the Holy Spirit. Na kay mga challenges, I invite the Holy Spirit. And let the Holy Spirit move, work through you. Ayaw isolve yung problem on your own strength, dili nimo kaya. Always ask God's help. Dependence ang tawag ni Ana. Na ang imong leader, ga-pray sa imo. Na amin yung pastor, na yung mga brothers, sisters sa imong palibot, sa inyong cell group, nagadasig na siya. Kaya ang gusto nato, mahitabo, sama sa gusto sa Ginoo, mahimo kita niyang instrumento. Remember, ang katawan sa gawas, nagpaabot sila og mga tinuod nga mga model, example. O ang imong kinabuhi karon, mag-enjoy ka sa panalangin sa Diyos, panalangin sa kalinaw, panalangin sa gugma, panalangin sa kalipay. Enough na nga mensahe nga masulti nimo sa uban. Dili at all times ang material nga panalangin, dili at all times. For sometimes kikinahanglan, but not all times. Pwede ba itaas nimo imong kamot, nga ingnon nimo si Lord, 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 aniya ako. Akong gihalad kanimo ang akong kinabuhi. Gamita ako, Lord, imong instrumento ngadto sa uban. Come on, open your mouth and pray. Praise the name of the Lord. Come on. Lord, hear our cry, hear our prayer. We long for your presence, O God, through the Holy Spirit. We desire for more of you, Lord. And today we receive your word, Lord, unsa di mi ka special diha kanimo. Unsa mi ka importante sa imong presensya, Lord. You have called us, O God, to become a blessing, O God. And here are your people in the name of Jesus, Lord. Manifest your power in their lives. Change and transformation, Lord, will take place, Father. Lord, sunuga, Ginoo, ang tanan nga ilang gisurrender diha kanimo. Hugasi, Ginoo, sa imong precious blood. And by your word, tanan nga sin nga gi-confess this morning in the name of Jesus. And let the light of God be upon your people. The power of the Holy Spirit. Lord, silyohi kining tanan nga mong nabatunan karon as we partake the Holy Communion. Lord, this cup symbolizes your blood that washes away all our sin. This blood, O Lord, is the, Lord God, symbol for the remission of our sins, Lord. Lord, here are the bread, symbolize sa imong broken body, suffered on the cross, died on the cross, but on the third day rose from the grave. Every one of us nga niakar, Lord, gi-invite kami nimo for this Holy Communion. Ang tanan nga magadawat ini Ginoo, mabati kayo namo, Lord, ang imong pagmahal, ang imong concern, ang imong plano. Ug niya mi, Lord, para moingon, yes, Lord, I long for your presence. Sanctify this element, we pray in Jesus' name. Everybody say, Amen.